Sinumpang bagay na kinakatakutan ng mga tao. Saka bang nakikipag-unahan makakuha ng mga items sa mga Japanese surplus? Ang gaganda, no? Tapos ang mumura pa. Pero mag-iingat ka kasi baka mamaya yung matampot mong item ay makakapagpahamak pala ng buhay mo. Oo, meron kasing mga bagay na merong mga sumpa. Kasi yung mga haunted objects o sinumpang bagay naglalaman ng mga bad spirit o mga paranormal spirit. At totoo po ito, umiiral, hindi ako nagbibiro. Kaya naman sa video na ito, ikakwento ko sa inyo ang mga sinumpang bagay na kinakatakutan ng mga tao. Kaya naman, simulan na natin. Una sa ating listahan ay ang Annabelle doll. Ito'y isang manikang babae na poses ng isang kaluluwang na mayapang si Annabelle Higgins na noon ay 7 taong gulang pa lamang. Ito'y nasa display case sa Warren Support Museum sa Connecticut. Napilala ng buong mundo si Annabelle sa movie na The Conjuring o 2013 at Annabelle noong 2014. Dito kinuwento ng magkasawang paranormal expert na sina Ed at Lorraine Warrens kung saan nila nakuha si Annabelle. Si Annabelle sa tunay na buhay ay isang manikang kulay pulang buhok, may malaking mga mata at triangle na ilong na nakasilid sa isang box na may salamin. At meron din ditong nakasulat sa kanyang box na positively do not open. Nagsimula ang kwento na patataputan na ito noong 1970. May isang inang bumili sa manikang si Annabelle sa isang lumang tindahan para sa kaarawan ng kanyang anak na si Donna. Si Donna ng mga taong yun ay isa ding nursing student na nakatira sa isang dorm kasama ang kanyang mga roommate. At dito napansin ng mga roommate ni Donna ang parang kakaibang vibe sa manika. Kanimitra nakakaramdam nito ay si Lou na ayaw talaga sa manika. Para matapos na ang kanilang usapan, pinatawag ni Donna ang mag-asawang Warren. At nung kinuha na ito ng mag-asawa, ito na nga nagumpisang magparamdam ni Annabelle sa loob ng museo. Nakakatakot, no? At niyon ang kasunod naman na sinumpang bagay ay isang wine box na may kasamang dibok o concept ng Jewish folklore ng isang spiritong pagala-gala at sumasanib sa tao o di naman kaya sa bagay. Ang wine box na ito ay binili ni Kevin Manis na isang antique collector sa eBay noong 2003. At ang itsura nito ay isang lumang box na mukhang ginawa pa sa Jewish noong 20th century. At makikita ang dark ang kahoy nito at may mga Hebrew inscription at mga carvings. At pagkatapos niya itong kiuwi, ito na nga nagsimula ang mga kakaibang bagay. Ito na siya nagkakaroon ng mga bangungot, mga health problems, at meron pa dito parang amoy ammonia na lumalabas dito at marami pang iba. Dahil dito nag-search si Manis tungkol sa cabinet. Dito niya na nga nalaman ang cabinet na pala na ito ay nagmula sa dating Holocaust survivor na nabawian ng buhay sa edad na 103 years old. At sinabi ng apo nito na ang cabinet na ito'y binili ng kanyang lola sa Spain at sinabihan silang wag na wag itong bubuksan. At matapos nito, pinost ulit ni Manis ang cabinet sa eBay at nilagyan ito ang description na dibok haunted Jewish wine cabinet box. At bagamat nakakatakot na nga ang ganitong uri ng bagay, binili pa rin ito ni Jason Hoxton sa halagang $280. At tayong kay Hoxton, nakaiba na nga ang pakiramdam niya nang hawakan niya pala ang box. Pero hindi naniniwala si Hoxton sa kwento ng box dahil daw mas naniniwala sa siyensya. At nang buksan ito ni Hoxton, nakita niya ang isang goblet, 2 pirasong buhok na nakabuhol sa may sinulid. Narito rin ang ilang mga barya noong 1920s, yung rosebud, isang candlestick holder at isang granite statue. Diniscribe niya nga ito na parang isang bad luck. At gaya ng naunang may-ari, pareho rin silang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. At dahil dito, humingi ng payo si Hoxton sa isang rabay at sinabihan siya nito na ilagay na lang ang sinumpang bagay sa isang good linen wooden container para hindi na makalabas kung ano pa man ang nasa loob nito. At pinasok niya nga ito sa isang military-grade case at nilubog sa ilalim ng lupa. At mula nun hindi na nga ito pinakita pa sa publiko. At ang kasunod naman sa ating listahan ay ang Busby Stoop Chair. Ang Busby Stoop Chair o Dead Man's Chair ay isang di umano'y haunted oak chair na sinumpa ng isang kriminal na si Thomas Busby. Bago siya bawian ng buhay sa isang execution noong 1702 sa North Yorkshire sa UK. Ito ngayon ay nasa isang museo na at sa unang tingin, sa lamang itong typical na lumang kahoy, pero kinakatakutan itong hawakan ng kahit na sino pa man. Dahil nga daw sinumpa itong bagay at huli itong inupuan 300 years nang nakakaraan. At sinasabi ng iba na kung sino man ang makakaupo dito
ay makaka-experience ng isang madalang aksidente o di naman kaya sakit na kikitil sa kanyang buhay. At pag dilapitan mo ito ayon sa iba, meron sa iyong mahinang bubulong, sasabihing my death come to anyone who dares to sit in my chair. Kaya naman simula nun, sinabit na lamang ito ng may-ari ng museo para maiwasan ito upuan ng kahit na sino mang tao. At ang kasunod naman sa ating listahan ay ang Weightless Plantation Mirror. Weightless Plantation ay isang nakasaysayan ng tahanan. Dati itong antebellum plantation sa St. Franceville, Louisiana, US at tinayo noong 1796. At sinasabing may naganap na krimen dito na umabot ng 10 ang binawian dito ng buhay at noong 2001, naisama pa nga ito sa pelikulang Unsolved Mystery at pinakita rito ang isang segment tungkol sa may sinasabing pinagmumultuhan sa plantasyon. Tinampok din ang lugar na ito sa isang 2005 episode ng Ghost Hunters. Ito'y naging isang haunted house dahil doon sa pagmumulto ni Chloe na nakikita sa may salamin ng bahay. Siya isang alipin na nagtrabaho kina Clark at Sarah Woodruff. At ayon sa isang kwento, pinilit ni Clark Woodruff si Chloe na maging kanyang mistress o kabit. At ang iba pang mga bersyon nito, nahuli daw ng mag-asawa si Chloe na nakikinig sa usapan sa pamamagitan ng pagdikit niya sa keyhole. Kaya naman ng kanyang tengay pinutol at nagsuot siya ng berdeng turban para itago ito. At sa ngayon ang Weightless Plantation ay isa ng bed and breakfast na binibisita ng mga turista. At ang salamin dito nakakatakot ay nananatiling nakadisplay at makikita mo ito pag bumisita ka dito. At ang kasunod naman sa ating listahan ay ang Robert Dadal. Ito isang batang lalaki na nakasuot ng sailor suit. Ang tangos ng ilong niya ay parang isang pares ng pinholes. Siya'y natatakpan ng brown nicks gaya ng mga peklat. Mapungay at maitindi ng mga mata niya. Meron din siyang palaging hawak na aso. Ganito'y larawan si Robert. Si Robert sa ngayon ay nasa Fort East Martello Museum sa Key West, Florida. At siya'y nasa isang bagong display case na binigay ng isang fan ni Robert. At bago dumating si Robert sa museo noong 1994, siya'y pagmamay-ari ni Robert Eugene Otto. Ito'y niregalo sa kanya ng kanyang lolo nung pumunta ito sa Germany na galing sa kumpanyang Steffi Company. Pagkatapos nabawian ng buhay si Otto, ninitbit na nga nila ito sa kanilang bahay. At pagkatapos nito, dito na nga siya nagsimulang magkaroon ng kababalagan. Sinasabing iniiwan niya ito sa isang sulok at pagbalik niya nasa ibang lugar na ang manika. Dahil nga sa tapot ni Myrtle, idonate niya lamang ito sa museo. At ang kasunod naman sa ating listahan ay ang Augusted Man Painting. Isa itong tinuturing na isa sa mga pinaka-nakakatakot na painting sa kasaysayan. Ito'y nasa pangangalaga ni Ian Robinson, isang residente sa Cumbria, England. Ito'y pinamana sa kanya ng kanyang lola at siya'y nakaranas ng nakakatakot na pangyayari pagkalagay na pagtalagay niya pala nito sa kanyang bahay. At ang isa na nakakatakot na naranasan niya ay ang paglamit-ngit ng mga pinto sa gabi, bigla ang sigawan at minsan binabangungot siya. Dahil dito, inalam ni Ian kung sino ang artist nito. Dito na pag-alaman niya, sariling dugo pala ng artist ang ginamit sa painting at nagpakamatay siya matapos niya itong iguhit. Yun pa man hindi ito binenta ni Ian at nakatago lamang ito sa kanilang bahay. At ngayon talakayin naman natin ang The Haunted Wedding Dress. Sa Altoona, Pennsylvania, ang makasaysayang Baker Mansion ay sinasabing pinagmumultuhan ng mga espiritu ng mga dating may-ari nito. At siya nga si Anna Baker ang dating may-ari nito na nakaranas ng kakaibang trahedya at heartbreak. Ito ang kwento. Noong 1854, anong binibisita niya ang kanyang ama sa Alleghe Fernance. Nakilala ni Anna ang isa sa mga steelworkers at nagkaibigan sila nito. At bagamat siya'y 18 anyos pa lamang noon, itinago ni Anna ang pag-iibigan sa kanyang pamilya dahil alam niyang pinagbabawal ng kanyang ama ang kanyang relasyon sa isa sa kanyang mga empleyado. At sa kalaunan umusbong ang kanilang relasyon at nag-propose na nga ito sa kanya. Pero nakakalungkot, si Anna ay merong kasintahan na si Elias na siyang nagmamay-ari ng kumpanyang nagtatrabahuhan ng kanyang ama. Nalaman nga ni Elias ang tagong relasyon ni Anna sa manggagawa nito. At dahil dito binantaan ni Elias si Anna na huwag nang pupunta sa lugar na yun. Dahil baka masaktan niya pa ang empleyadong kasintahan ni Anna. At ang lumang wedding dress ay nagamitin niya sana sa kanyang kasal na hindi niya na nagamit. Dahil dito makalipas ang maraming taon nagkulong si Anna sa kanyang silid. At kung minsan hindi na nga pumakain, nakikipag-usap kahit kanino pa man. At noong 1864 binawian ang buhay si Elias Baker, nakita ito ni Anna bilang isang pagkakataon para mahanap niya ang dati niyang kasintahan na empleyado. At ang nakakalungkot, natagpuan niya ito, nasal na ito sa ibang babae at meron na itong pamilya.
Kaya naman simula noon, di na nga lumabas si Ana ng kanyang kwarto at sa kalaunan doon na nga rin siya namatay. Sinasabi ng wedding dress ay pinagbumultahan pa rin ngayon ni Ana. Ngayon pag-usapan naman natin ang tungkol sa may Dabasano vase. Ikinala nga rin bilang Eyes of Death. Paniniwala ang nagdadala ito ng bala sa mga nagmamay-ari nito. Kilalang isang common wedding gift ng mga mayayaman sa mamahaling vase noon. At nagsimula nga ang kwento nito ng regalo ang vase sa isang babae kakasal. Matapos ang seremonya, nagbuwan na lamang nila ang bride na wala ng buhay habang hawak-hawak ang vase. Dahil dito, pinamigay nila ang vase pero namatay din ang kasunod na may-ari nito. Yan naman ang ginawa nila, inasalan nila ang vase at nilubog sa ilalim ng lupa. At nakalipas ng ilang taon, sinabing may nakahukay ng isang vase na may nakasulat na "This vase brings death." At hindi ito pinansin ng nakakita at tinaretso niya ito sa isang auction house. Dahil nga ito'y isang antido, mabilis itong nabenta sa isang local pharmacy sa halagang 4 million lire. Nakatumbas na ng 2,065 euros o $2,270. At nakalipas lang ang 3 buwan, namatay din ang nakakuha nito. Yan naman, muling binenta ng kanyang pamilya ang vase sa isang 37 years old na doktor. Nakalipas din ng ilang buwan, namatay din ang doktor. Pinagpasapasahan ito ng mga tao at lahat sila'y binawian ng buhay. Dahil nga marami ng mga namatay, binalik na lang ito sa ilalim ng lupa. At ang huling bagay na sinumpa na tatalakayin natin, yan tinatawag na The Haunted Bunk Beds. Ang pamilyang Tolman sa Horicon, Wisconsin, ay nakaranas ng 9 na buwang takot matapos bumili ng second-hand bunk bed. Noong 1987, pagkatapos lumipat ng pamilya ni Allen, bumili nga sila ng second-hand bunk bed para sa kanilang anak. Pagkatapos mabili, dito na nga sila nakaranas ng kakaibang nakakatakot na pangyayari. Ang radyo sa kanilang bahay nagpapalipat-lipat sa mga estasyon ng mag-isa. Nakakita rin ng batang nakahiga rito ng isang pangit na matandang babae sa kanilang silid. May mahaba itong itim na buhok at humikinang na parang apoy. At bukod pa nagbubukas sara din ng mga pinto sa kanilang bahay at humuuga ang mga upuan ng mag-isa. At ang nakakatakot pa, nakakarinig pa nga sila ng kapalibang mga boses. Yan naman dahil dito, pa siya nga silang ipabless ang kanilang buong bahay. At kung gusto mong malaman ang buong kwento nito, pwede mong panoorin ang kanilang buong pelikula na merong pamagat na Tolman's Dos noong 1988. At ang ending lumipat na lamang sila ng bahay at saka iniwan lahat ng gamit. At hanggang sa ngayon ang kwento ng pamilyang ito ay matuturing pa rin unsolved mystery. Nakakatakot to. Ikaw, meron ka rin ba naranasan kakaiba sa bahay niyo ngayon?